Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, hello, hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kung may isang bagay o pangyayari na kinatatakutan ang premyadong aktor na si John Arcilla, yan ay walang iba kundi ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Ayon kay John, hanggat maaari ay ayaw niyang sagutin ang tanong kung ano ang kanyang mga kinatatakutan ngayon dahil nais niyang mabuhay sa mundo nang walang nararamdamang takot. Say ni John, quote and unquote, pero siguro as of now, ang parang struggle ko para matanggal sa buhay ko yung ganon na takot, ako mag-isa, na alam mo yun, yung mga mahal mo sa buhay ay mawala sa'yo. Paliwanag ni John, ba't ang dami-dami kong binabasa ng mga book for us na pinanganak tayong mag-isa at mamamatay tayong mag-isa. Anya pa, medyo may struggle ako sa ganon. Parang para sa akin ang hirap ng ganon. Parang gusto ko pag kaibigan ko dapat kasama kita sa buhay, so pwede ba kayo ang mauna o ako ang mauna? Parang may ganon akong klaseng pero nilalabanan ko yon kasi dapat ready ka rin sa pag-let go. So pinag-aaralan ko yon. Kung ganon, paano kaya nakikita ng General Luna lead actor ang sarili niya after 20 years? Say niya, aktor pa rin ako, nakikita ko ang sarili ko na katulad ni na Al Pacino, Robert De Niro, Tito Eddie Garcia na kahit 90 years old na, kaya pa niyang magmemorya at kailangan pa ng industriya at mamamatay akong aktor. Dagdag pa niya, well, ayokong mamatay ng violent, gusto ko yung matutulog lang ako kung mawawala ako. Pero nakikita ko ang sarili ko na hanggang sa pagtanda ko, hindi ako titigil sa pagtatrabaho bilang artista. Lahat pa ng aktor kasi very fulfilling para sa akin talaga yung pagiging isang aktor. Hindi lang siya self-fulfillment. Actually, it's a commitment at isang service sa audience ang pagganap ng mga karakter. Samantala, naniniwala ang dating Manila Mayor Isko Moreno na matutuwa ang tatay-tatayan niya sa showbiz na si Kuya Germs o Herman Moreno dahil sa pagbabalik niya sa larangan ng pag-arte. Pagkatapos ng kontrobersyal na pagganap bilang Ninoy Aquino sa pelikulang Martyr Murderer ni Direk Daryl Yap, ay tuloy-tuloy na ang pagsabak ni Yorme sa mundo ng aktingan. Kumpirmado makakasama na si Isko, pati na ang kanyang anak na si Joaquin Domagoso sa upcoming action drama series ng GMA na Black Rider kung saan gaganap din silang mag-ama. Pahayag ni Yorme, quote and quote, nakaka-excite kasi yung bumalik ka sa pag-arte. Alam naman ng lahat na ito talaga yung naging tulay ko para makaangat sa buhay. And that is through GMA and that's entertainment. Say pa ng Eat Bulaga host, I think Kuya Germs will be happy now. Again, me doing a lot of things in GMA. Kwento ng dating alkalde, hindi naman nalalayo sa tunay na buhay ang magiging role niya sa Black Rider dahil tumutulong sa mga naaapi at mahihirap ang magiging karakter niya at magiging espesyal pa raw ang pagbabalik niya sa telebisyon dahil magkasama sila ni Joaquin sa isang teleserye. Say ni Isko, quote and quote, in character we've been doing that for more than 2 decades and as I have said before, it's good to be home with GMA. And samantala, natanong naman si Joaquin kung nininervyos pa siya na makakatrabaho niya sa isang serye ang kanyang ama. Tugon ni Joaquin, quote and quote, true, but then of course, it's my dad who's watching me. So naiisip ko rin yon, OMG, nandito pala si Papa. At game na game rin daw ang magtatay sakaling bigyan sila ng action scene sa Black Rider na pagbibidahan ni Ruru Madrid at Yasi Pressman. Say pa niya, quote and quote, mga barilan, mga rolling on the floor, anything. Kapag may gagawin, si Papa ako na magsasalo sa mga eksena niya. Hirit na biro pa niya kay Yorme, I got you, I got you. And feeling thankful and blessed naman si Ruru na makakatrabaho sina Isko at Joaquin. Say dyan ni Ruru, sobrang nakakataba po ng puso na yung mga dating tinitingala ko na mga artista ngayon
makakatrabaho ko na. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.